Zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Chong, pasipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at gumalang, kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko
ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. Yes, otro magandang morning mga kasangkayan. Adi na kita nasulod ha, taramdan sumat istihanon. Dinila Radyo Pilipinas Borongan ha, atin kanan pan Martes na nga edisyon, Abril 28, 2026. So, kumusta ka mo nga tanan o kumusta kita nga tanan? Uy, at least di nalumdum yan na, di dihagawas. Pero balita wano, kanina hadton aga, mga pasado alas 7, o mga alas 7 pala talaga, no? May ada na indikasyon nga magiging mapaso na naman kita yan na ang adlaw. So tagam kita ha, tagam, labi na aton mga kasangkayan dida nga aton ira mga aktibidades sa adihagawas. Kung pwede likyan, ano, iton na ma-expose direkta hiton adlaw. Tikang hiton alas 10 aga nga diton ka alas 3 sa club. Subay hiton na advice, ano, hiton aton naman mga otoridad hiton Department of Health para malikyan iton makondisyon nga may nga associated ano hiton hitaas nga temperatura mapaso nga panahon, malikyan iton heat stroke, ano iton panluya, mga pagcramps dida, ano yan, malikyan iton discomfort nga darahiton mapasok nga panahon. Kinahanglan damo iton tubig, ano, bisan diri kita yan na inuuhaw, advisable iton pag-inom hiton tubig. Alright, this early may ada na kita kaupod halinya. Adahi Jerome Ubaldi Nasaring, good morning, sumat istihanon. Mosay ati iton panahon, so gadha atin mahusay. Jeremy Ubaldi, oo gad. Oo, kaulangan, ano. Shout out, Ubaldi family. Ati adilaak na mamati ton imo program and watching gihapon, ano. Sige, magandang morning. Para haton mga ada na ito niratagsa-tagsa nga mga trabaho, pakabuhi. Arangkada dadaman kita, no? Yan ang adlaw para sa ekonomiya. Balitaw, ano, basta may ada mga nakadepende ha aton, labot-let aton kalugaringon, ano? O, kailangan natin kumayod kay may ada naguhulat, ano nga, may ada natin mga pinanaalagaan. May da natin maging bubuhi. In short, ano? So, kailangan may ada kita mga pakabuhi, may ada natin pinagkakakitaan, may ada natin trabaho. Just so may ada masulod nga kwarta nga dito na aton balay nga amo ito na aton magagasto para hiton daily operation daman. Ito na aton tagsa-tagsa nga mga panimalay. Diba? Kaulangan. So iton pinakamaupayan na iton pagtanaw, pero sana lang may adaliwat ka mo source ano iton tubig dara naman kay mapalanta daman talaga iton paso iyan na. No? Iton sobra nga kamapaso hiton panahon na. Uy, aadi man hinkuan. Aadihin baga kinuan hiya. Iton ba nga dinuot dito tulo sa Leyte. Dagko nga damo nga isda na dako paton mga parapangisda. Gintawag itong nadako nga blessing, ano? Ay bag-ula, no? 50 ka to nilada nga dagko nga mamsa. Grabe. So, yan na, darahadton kadamo, ano hadton, darahadton ka gidami, hadton sino ba daira? Ano?
Ang dati 450 kada kilo hapag kay na 250 na la. Sana parehas gihapon ini ano. Dinya aton sana magkamay-ada. Bagulainin natin nga nakuha nga impormasyon ano online nga sino ba talaga na damo dagko nga isda dito naman hatulo sa Leyte. Magpapatron pagod inihira. Ano? So imagine ka sobrang 50 ka tonelada. Dakop hadton mga puro pangisda. Okay mga kasangkayan nga dilaanay kita no kalawan tala daman ito na ato naman pagtaga panahon kay para sigurado la daman kita. Ano daw la aton forecast nga heat index para yan ang adlaw ba sobra ating 40 ano. Asya ini aton forecast para din hiha aton. So the more ano nga dapat magtagam talaga kita. Okay, so easterlies, ito nakakaapekto itong bugos nga nasod. Amo nga, may adaman, okay, so Kalawan ta, Manila and the rest of the country, talalahin ka madampog, nga din madampog nga kalangitan, panalagsala nga mga pag-uran, darahiton easterlies. Samtang dito dapit Mindanao, so gaditon Lanao del Norte, del Sur, Maguindanao, nga to Zamboanga, Misamis Occidental, madampog lugo dito ni ira kalangitan, nga may adat sara nga mga pag-uran. Pero just the same, easterlies gihapon. Pero diniha aton, Eastern Visayas, pati na iton kuan, iton Metro Manila, haros parehas iton aton panahon, magiging mapaso. Ano? Ngayon na pati ito natin naman kadagatan amo in paborable para haton mga mabiyahe, ngan sugad man haton mga mangingisda. Slight to moderate, 0.6 meter to 1.8 meters. Iton kay tason iton balod nga pwede niyo ikahibalag. Ano? And just we're saying, magandang morning, adaakan. Ngadakan Jennifer Golmatico, kumusta itong panahon? Ada naglalagablab, timprano pala iyan na. Ano ba nga ginhatching ako? Darabada manin hiton paso, tapos di naman hiton sakab, mataghom. Alright, kasamang Yufe, may ada niya agin post kanina nga video, biktima traffic accident o aksidente kakalsadahan, dara naliwatin ayam. Darahin ayam, dida ata ini ha, may ada ha ini, tipakad dihi ha opisina, nakadanligidhan kalsada. Akong gininisip adton ayam nga nakadanligidhan kalsada niya tipakada opisina ni kasamang UFEM ni Coach UFEM Bona Jr. Kasi may ada niya nahiagian nga aksidente nga tikang damanhin ayam. Ano ini nga ana aksidente, single nga motor, tapos binubuligan naman hin mga residente. Di naman ini kasamang UFEM, kulang ang impormasyon. Ala, Kalawan ta. Di barangay Tamuso. Tapos sa Santa Fe may ada liwat na aksidente darahin ayam. Okay, so yan ang aga ha Tamuso. May ada liwat na aksidente ha kalsada nga motorista darahin ayam. Tapos sa Santa Fe, imagine hati kang lakakulok nga daiyan na. Tapos sa ring naman ni kasamang UFEM. At niya pagbiyahe ti ka nga Santa Fe, nga di naman ha istasyon, yan nga aga. Anya kinita nga mga kayaman ha gawas. Di dahaton kalsada inabotin 77. Ganon kadelikado ito na aton kalsada, darahin nga mga ayam. An sana magpatuman gad, aton mga ordinansa, ipatuman di deton tagsa-tagsa nga mga lugar para malikyan iton mga sugad nga klase nga mga rimalaso. So adton yada, babae adton nahikuan. As in, nahulog tikang namanhan sasakyan. Tapos adton driver daman ya, adton na puro ko, di deton ligid deton kalsada. Nagpaka-helmet gad daman nga ni Hira.
Pero kung mahuhuwad ka, dida naman hiton sasakyan, re-resulta talaga in injury. And yes, yan adaman nga adlaw ginadudumara yan na iton blessing an inaugurasyon hiton Hibakong Sea of Clouds and Nature Park. Didi naman ha barangay Hibakong. Sinyalis ini, syempre kaulangan bendisyon na nito no sa naman nga proyekto Sinyalis ini nga tinikangan sunod nga buwas. Pwede na adton pa masyada nga iton Hibakong Sea of Clouds kaya abrihan na hiton publiko pero may adala liwat mga schedule iton oras kundi pwede masingad to. No? Alright. So ano man, nag-gas up na kamo, binarato talaga. Wala pa kang pag-gas up. Sige. Okay. So, pinapakianhan ko din amon mga motorista istasyon. Waray pahirap pag-gas up. Waray pahirap pagpagasolina in short. At siya nga di pahirap maarong ko naghibubo. Pero daka kaya aton iginubos? Hadton presyo, hadton diesel. Ngahin kerosene. Oo. Petrolyo. Tinikangan niya na ngadlaw. Pero bad to, didahan ka ng diesel. Basta double digit ata. No? Sobrahin 10 pesos in short. No? Tapos di naman haton na petrolyo daman, may ada daman uminto, pero waray abotin 10 pesos. Wala nga niya da abotin 5. No? Pero aton maupay, sana mag-reflect dayon, didahiton na pinapalit. Natin, kung magpagas up, tinikangan niya na nga adlaw. And yes, may ada na kita 24 minutos sa nakalabayhan alas 9 haaga din hilaha atan na taramdan sumat istihanon. Ngan ito naton pinakagiupihi nga sumat aadiman buwas nga adlaw usa nga dako nga aktibidad may ada itong Department of Agrarian Reform dito sa syudad hiton Tacloban. Ngani itong Dar Eastern Samar makikiusa itong aktibidad buwas amo in region-wide distribution hin mga electronic titles, mga titulo hintuna as in individual title nga dahiton mga beneficiaryo hiton agrarian reform. Ngan pati na kokrom igdi-distribute gihapon aton certificate of condonation ini kundi ginpapara aton mga kabaraydan pagkakautang hiton na aton mga agrarian reform beneficiary hadar. Tapos may ada pa papahamtang liwat nga mga support services didahiton mga kaumhan. So kasumpay hini mga kasangkayan, itong Department of Agrarian Reform probinsya iton Eastern Samar makikiusa hini nga region-wide distribution hin e-titles. Sa naton dida mga kuan e-titles, certificate of condonation with release of mortgage kon kokrom, ngan pag-turnover hin mga farm support services buwas nga adlaw Miyerkules ha Tacloban City Convention Center, Tacloban City. So pangungunahan ini hiton Dar Regional Office 8 nga kundiin pagtitirukon iton mga agrarian reform beneficiary hiton bugos nga rehiyon kumuka parte hiton padayon nga implementasyon hiton bag-o nga Agrarian Emancipation Act ngan sugad man support to parcelization of lands for individual titling project. So pinaagi hini nga aktibidad iton Dar in padayon nga ginpapakusog iton land tenure o pananag-iya hiton tuna o seguridad hiton panag-iya hiton tuna tapos na papasiguro daman iton suporta nga dahiton mga benepisyaryo nga mga parag-uma ngan gindadara iton mga programa hiton agrarian reform nga hirani ngadto hiton mga komunidad. So pera ba ini iton gini-expect Pera ba iton gini-expect buwas nga mga parag-uma nga matambong o makakabenepisyo hini nga mga e-title o dirita siya kasamang kuan Engineer Alquin aton kanandar aton nag-uusaan la amo anay. So aniya da kanan artichin na iton an kanandar an may ada green tapos may ada may da ko gen forward kaya dada. Okay. So, sumala pa hiton Department of Agrarian Reform Region 8 maabot hin
43,951 nga parag-uma hiton bugos nga rehiyon iton makarawat hintitulo ngan sugad man condonation yada ano. So panhatag iton distribution iton buwas nga pangungunahan mismo hiton aton secretary hiton DAR, Secretary Conrado Estrella III didto ha syudad hiton Tacloban. So dako ini nga aktibidad para hiton mga parag-uma habugos nga rehiyon. Kay buwas na ini Abril 29 ha Tacloban City Convention Center o kon Astrodome. So itong Department of Agrarian Reform magdudumarahin dako nga aktibidad para hininga distribution na hininga e-titles o hininga mga titulo as in individual title kay hanhadi iton man nga aton mga klowa gida dadamo ihira nga tag-ada haton title nga iginhahatag handar. So yan gin ko ang talaga iton hiya ginbahin-bahin. So may ada na kada tagsa nga titulo adton mga agrarian reform beneficiary. Tapos regular certificate of land ownership award kun klowa ngan certificate of condonation with release of mortgage. Karuyag sid ngan may daliwat igpapahamtang iton dar nga mga certificate nga nagpapamatuod nagsusumat nga adton imo kabaraydan hadar amo in ginpapara. Asya iton purpose iton kokrom nga makakarawat buwas nga adlaw. So hakabugusan may ada 23,951 nga agrarian reform beneficiary. Tikang hiton probinsya dinhi Eastern Samar, Northern Samar, Western Samar, tikang Leyte, Biliran nga Southern Leyte. Iton magpupulo sini nga proyekto. So diini nga e-titles dida hini nga e-titles pera 14,118 nga e-titles nga sakop inihin sobra 20,000 ka hektarya nga ginbarabhinan. Tapos may adali 151 nga regular klowa, tikang naman 225 ka hektarya hintuna nga ipandidistribuer ngan sugad man 14,838 nga certificate of condonation with release of mortgage nga sasakop inihin 42,000 kahektarya hintuna. Iton nga 42,000 kahektarya hintuna adton mga surukton hiton dida pinapara. So dako ini nga kaginhawaan ha aton mga parag-uma nga nagbabayad hiton mortgage. May daniragin babayaran diak maaron kung tinuig ining kun binulan di dahiton iginahatag ha ira nga hiton igini didistribuer nga tuna hiton aton naman gobyerno. Pero darahin nga condonation darahin nga condonation adto napapara dida nga utang hiton mga agrarian reform beneficiaries na abutin haros 800 million. Kadako 800 million pesos. So diri la distribution hin mga titulo hintuna iton na pagbubuhatan buwas nga adlaw magkakamay adaliwat hin pagtubyan turnover hin mga support service projects mga kagamitan naman ini ha pag-uma para mapabaskog iton rural infrastructure mapadamo iton produkto didahiton kaumhan ngan mapauswag iton kinabuhi iton aton mga parag-uma partikular o labi na aton mga miyembro haton agrarian reform. So ini nga aktibidad padayon ini nga panlimbasog hiton gobyerno pinaagi hiton programa nga support to parcelization of lands for individual titling kon split project ha ilarom hiton administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga may titulo nga programa Bagong Pilipinas. So kasumpay naman hini yon iton delegasyon hiton DAR Eastern Samar pangungunahan ni Miss Edna Abing iton Provincial Agrarian Reform Program Officer hiton DAR Eastern Samar buwas nga adlaw. So ma-attend rin hiya ato days kay ika-cover naton ini nga aktibidad para naton kitaen iton kalipayan hiton mga benepisyaryo nga makarawat hintitulo hintuna para ini hiton mga parag-uma nga waray tuna tinatagan ni rahiton gobyerno pagkatapos naman iton ngayon may adhiton guti agad lang ni daman iton nga kabaraydan amortisasyon pero pinaagi haton New Emancipation Act ginpapara daman hiton aton gobyerno iton nga mga kabaraydan. So nagigin ko an talaga iton hulos nga hatag hiton aton naman gobyerno. Ngan labot la hiton nga tuna in aada gihapon iton nga kuan
Iton nga mga support services karuyag singon iton mga suporta hin mga programa naman ha agrikultura hiton atin naman mga benepisyaryo kay di man la iton sakto ano nga iton atin gobyerno mahatag hintuna so kung natagan hintuna aadi naliwat mabalik iton atin gobyerno o nagpapadayon iton atin gobyerno hiton pagataman ha ira pinaagi naman hin pagpahamtang hin mga ayuda ano para mapaorsa iton production ha umatik ang mga farm machinery, 'di ba? Mga fertilizer, mga gahi, upo diton dida, pati na iton training. Hiton ato naman mga benepisyaryo ano kay para masiguro nga magreresulta talaga hin production ha uma. Iton na mga proyekto naman hiton aton gobyerno. So buwas iton hiyang adlaw imagine sobra 23,000 o haros 24,000 nga mga parag-uma. Iton makakatagamtam hini nga dako nga aktibidad hiton dar tikang hiton pan-distribuer hin mga titulo hintuna no abugos nga rihiyon ini nga mga benepisyaryo ano mga ARB ngan sugad man distribution gihapon hin mga gamit hauma no so nga tanan ini panuyo mapaorsa ano iton panginabuhi hiton aton mga parag-uma no? So ada ito ano Secretary Conrad Australia III buwas nga adlaw. Okay, so ano pa iton maupay nga balita daman mga kasangkayan sige kadtuon tan aktibidad naman didto naman ha Arteche. Oo, ano iton gaano ka importante adton deklarasyon nga stable internal peace and security status ha munisipyo hiton Arteche. Kakulop iton nga adlaw. So happy founding anniversary laana hiton aton mga taga Arteche Eastern Samar. Actually kasi ko Artechehano no kay taga Arteche gihapon ako dito kaya ako nag-ukay damanhin pero daman katuig kaupod ato na akon mga akon lola ngan lolo. To the point nga iniskwela daman ako dito. So masisaring na taga Arteche gihapon ako. May daliwat kami dito guti ay nga tuna no. So kakulop nga adlaw denganhan ika-75 nga founding anniversary hadton bungto igindeklarar adton Arteche nga may ada stable internal peace and security status. Ano? So mahinungdanon ini nga pitad, mahinungdanon ini importante nga milestone ano. Habung to naman hiton Arteche aton opisyal nga deklarasyon ano hini nga stable internal peace and security adton estado hadton munisipyo ano nahitabo ini darahaton pagburublig iton magkaiba-ibang ahensya iton gobyerno nganhan lokal nga gobyerno. So ini nga deklarasyon ginbuhat ano pakipag koordinar ngadtohan Armed Forces of the Philippines Philippine National Police, Department of the Interior and local government nganhan lokal nga gobyerno han Arteche ginburubligan ini ano para makabutan ini nga status ini nagpapakilala no nagkukumpirma hadton kadaragan hiton bungto nga may ada na kamurayawan ano may ada na seguridad ano dida hiton ira lugar ini nga selebrasyon in gintambungan ini hindag nga mga opisyalis ngan madungganan nga bisita nga nagpahayag haton ira suporta ngan pagdayaw haton nakabutan haton bungto ano so upod haton mga tinambung dida hirahino haton mga tinambung dida presente hira Brigadier General Arlino Sinday Diego. Hiya ini iton labaw o commander hiton 801st Infantry Brigade. Nakadaliwati Engineer Jesus Jeremy Bagaris iton OIC Provincial Director hiton DILG Eastern Samar. Presente liwati Major General Peter Borgonio. Commander hiton 8th Infantry Division hiton Philippine Army. So ini nga ika-75 nga anibersaryo hiton Arteche indiri lapag sa urog haton nariko nga kasaysayan hiton bungto kundi paghatag gihapon ini haton bugos nga pagsarig parin sa nga murayaw ngan mainoswagan nga komunidad. So nga di kita ano ini iton karuyag sidngon ano hiton usa nga bungto nga may ada na stable internal peace and security o iton bungto
bungto nga may ada sugad nga estado. Terminolohiya inihiya nga kasagaran ginagamit ito na aton gobyerno. Ngan sugad man hiton ahensya hiton seguridad, sugad hiton Armed Forces of the Philippines, sugad hiton Philippine National Police para igretrato o yun nga aton ma-imagine iretrato pag-describe iton usa nga lugar nga mahimiyang na tuhay nga talwas tikang hiton hulga hiton insurhensiya tikang hinhulga hin terorismo, rebellion ngan iba pa nga dagko nga krimen. So karuyag sidngan iton artichit talwas na hini tikang hiton wara na hulga hin terorismo, wara hulga hin rebellion ngan iba pa nga dagko nga krimen. Kay hailarom hining estado kon SIPS kon tawagon iton usa nga lugar in masisiri nga andam na para hiton normal nga panginabuhi ngan pag-uswag ngan diri na igin ko konsiderar nga conflict affected o conflict vulnerable nga area. Asya iton itkaruyag sin ngan diri na apektadohin mga kasamok o diri na conflict affected. So hindi naman nga SIPS paano ini naaabot ini nga SIPS? Naabot ini kun wara na aktibo nga hulga. Waray na aktibo nga hulga karuyag singan waray na na-operate didabong to iton RTC nga armado nga grupo. Pananglitan wara na operate dida, waray na nagias dida nga New People's Army o mga terorista nga grupo dida iton usa nga lugar. Usa iton nga basaranan hiton pagdideklarar hiton SIPS. Tapos normal na iton operasyon hiton gobyerno. Karuyag singon iton aton gobyerno inakakapahamtang nahin mga serbisyo nga tutubtob hiton mga kairayahan nga dati apektado hin armed conflict. Nga dati diri nakakadto dara hiton problema hiton insurhensiya. So usa pa dida nangangahulugan naman ini nga iton bungto habubo na iton iya crime rate. Habubo iton krimen. Waray dagko nga krimen nga naghahatag hin kahadlok hiton publiko. Ngahin karuyag naman sidngan hiton deda amo in may ada kooperasyon hiton mga tao ha komunidad. So iton mga residente indiri na nahahadlok nga diri na piperitan hin pagbulig nga dahin mga armado nga grupo. Nakikipagsumpayan na hira, nakikigbinuligay na hira nga dahiton mga otoridad para mahipadayon, mamintinar iton kahimiyangan. So ano naman ini iton benepisyo? For example, diyan na declare na an RTC nga may ada sugad nga estado nga stable internal peace and security status iton karuyag hini naman sidngon amo in may ada hiton niya mga benepisyo. Kay kun ito no sa nga lugar, so gaditon arteche, deklarado na hiya nga stable na iton iya seguridad. Direkta hiton nga maapektuhan, iton kalidad, hiton panginabuhi, hiton mga tao nga nag-uukay didto. For example, iton siyahan dida nga magiging na resulta, benepisyo, iton pag-orsa hiton ekonomiya nga negosyo. Kay diri, magiging kampante naman iton mga negosyante, iton mga nagpapakabuhi nga magtukod hin negosyo didto, mag-invest, dara nga sigurado naman hira nga talwas sira didahiton ira pangangapital ngan wara na ira mangingikil dida hiton ira kita diri na hira matatarhog. Tapos ikaduha makaka-create damo nga trabaho para hiton lokal nga residente, damo nga trabaho o pakabuhi kasi may encourage iton mga tao hiton pagpakabuhi kay waray man haira na hulga. Tapos, ikaduha nga benepisyo hiton, madamit iton serbisyo hiton gobyerno. Kay mas madali naman masulod iton mga lugar, hiton aton gobyerno para magpatuman hin mga proyekto. For example, magiging madali na iton pagpahamtang ngadto hini nga mga serbisyo caravan, 'di ba? Madali na iton paghimo hiton mga kalsada. Iton mga tulay, mga eskwelahan, health center, bisan pa dito hiton mga gigiirayahe. Kasi dako ini nga bagay kaya ha-arteche, kasi dati conflict affected area talaga inihiya. Kay iton bungto hiton arteche, gidadamo inihiya iton iya mga iraya.
As in mga interior nga mga barangay. So usay no dako ini nga bagay. Alright. So dako ini nga bagay ini nga estado nga igindeklarar hanasabi nga lugar. Ano? So iton tapos libre na nga na seguridad, may da seguridad iton mga mulupyo. So gaditon mga parag-uma, mga magtratrabaho, in libre hera nga nahingangad to, hiton ira mga tuna, libre hera nga nakakapagtanom, kay waray man kasamukan na, no? Nagahatag inihin maupay nga dalan para hiton mga pag-eskwela, hiton kabataan, kay diri na daman nadidisturbo, iton ira pagsulod ha mga eskwelahan. And then pag usuwag iton turismo, natural, kay iton mga lugar nga conflict affected nga lugar, no-go zone iton hira, nga to iton mga turista diri iton pinakakato iton mga turista di dayton usa nga lugar nga conflict affected o may ada problema insurhensiya diri iton pinakakato kay delikado iton mga turista. Ano so kun so gadhiton nga may ada na SIPS nga estado in pwede na makakadto safe na iton mga turista nga magbisita nga dahiton nga lugar. And then social cohesion, ano pagka may adhen kumpiyansa hiton mga tao nga dahiton gobyerno ngan sugad man hiton mga sundalo. So diri daman ini madali iton pagkabut hini nga sugad nga estado, ano kay before ini ma-attain ini nga status may adahiton anay mga proseso nga aagian, masinsinan nga koordinasyon habot nga hiton gobyerno, security forces karoyek signon nga dahiton Armed Forces of the Philippines, nga dahiton Philippine National Police kay una dida nga ginbubuhat para makabutan iton nga SIPS pananglitan iton usa nga lugar conflict affected area. Una nga bubuhatan dida hiton lokal nga gobyerno ngan sugad man hiton ibang ahensya hiton gobyerno amo in pagpahinay hiton impluwensya hiton hulga tikang hinarmado nga grupo. So adton pag neutralize hiton mga grupo nga kausa hiton kasamukan. So ginabubuhat ini pinaagin mga security operation, di ba? Nag-ooperasyon iton militar, nag-ooperasyon liwat iton Philippine National Police. So nagkakamay din security operation, nagkakamay din intelligence sharing, tapos giniibanan daman ini iton mga firearms proliferation. Karuyag signon gimpapahugot iton kampanya kontra hiton illegal nga mga armas, mga loose firearms, mahugot nga ginkukontrol hiton aton gobyerno. Kay amo inihira ito nagiging kausa hiton kasamok dida hiton na usa nga lugar, mga pusil nga diri mga lisensyado nga na-exister dida hiton mga komunidad. So ginmamalaka kukuan iton, ginmamalaka ka-capture hiton aton mga otoridad nga nahimo ini didto habung to hiton RTC. And then convergence iton mga serbisyo hiton gobyerno. Pag-rusa hiton mga serbisyo di kang hit magkaiba-iba nga ahensya para mahipadangat talaga iton ngani nga mga serbisyo ngadto iton mga gihirarayui, mga kairayahan na nga mga lugar nga dati diri nakakadto darahiton problema hiton armed conflict, darahiton problema hiton insurhensiya. So before ini ma-declare kung usa nga SIPS iton usa nga lugar like iton Arteche, ipinapakita liwat nga may ada hiton nira good governance, maupay nga pangobyernohan, maupay nga pamalakat hiton mga opisyal, hiton mga pamunuan, hiton mga lokal nga gobyerno. Kay kasugbong talaga inihira para mahimintinar iton kahimyangan kaayusan dida hiton ira lugar. So ginpapahugot iton partnership, tapos community engagement ngan resilience, ginsisiguro iton ba nga mga lugar in kasugbong na hiton pagpaurasa hiton na atin naman gobyerno nga waray na didto mga hulga. And then konsugad na hiton nagkakamay-ada na informal declaration. So asya iton it mga paagi para iton usa nga lugar na hidideklarar nga may ada stable internal peace and security status. Just like hiton Artiche nga ginbuhat iton kakalep nga adlaw.
Alright, mga kasangkayan na naton oras, may ada na lakita 13 minutos ug sa mag alas 10 sa aga, ha aton programa sumat istihanon, pero dara nga may ada kita mga importante nga bisita yan na didihiton aton na istasyon, sigurado nga makaka-extend kita no, hiton aton naman oras para hini nga aton na programa. We are blessed yan nga mga oras ano nga adi ito na aton mga opisyal tika nga Eastern Samar State University. Wow, I'm dying nga mahibaro iton mga updates tika nga iton aton nag-uusaan nga universidad din hinaman hiton aton probinsya. Dara nga baa soaring high talaga hira hiton ni Ira Laurel ano. Okay, so di kita maglangan kadi untay iton aton mga bisita yan na none other than iton aton talahuron ini gihapon ano. So ina nga mga oras kaupod lagi hapon niyo hi Ate Daisy Lalosa Bilizar. Para naman hiton aton pag-interview nga dakan ISO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. Okay, and also from Sir June Agda iton ano niya? Academic Affairs Vice President for Academic Affairs, Sir June. Good morning, and Sir Andres Pagatpatan Jr. Maupay nga aga. Unang-una, greetings laan kita nga dahito na aton mga viewers and listeners. Amo na ini, kasamang Chief Tech. Alright. Hala, paki-adjust. Alright, Dr. Pagatpatan, magandang morning. Greetings laan nga dahito na aton mga tigpamati and viewers. Hit aton programa Sumat Istihanon. Thank you, Madam Daisy. Anakon paghatag hing katalahuran ngadtohan aton mga mamarati ug sugad man ha imo, Madam Daisy, ug animo mga kaupod ha istasyon ha DYES ug mga ikasikum taga ESO, mga estudyante ngan mga kag-anak, iba pa nga mga stakeholders san ESO, mga kasangkayan, maupay nga aga ha iyo nga tanan. Madam, una, akon mapaso nga paglamano han aton ESO 2026 nga naka top 10 han aton PRC board examination han midwifery hi Miss Graciel Rado Dacuno. Hiya nakakuha hi 92.20% nga rating han board. Hiya iya igindadasig han ESO Borongan, naghatag hindungog ha ESO. Congratulations sa imo ug an imo mga kag-anak, an aton din, han CONAS, an aton mga opisyalis liwat dida, mga faculty members ha College of Nursing and Allied Sciences. Igin mamalipay ko liwat pagsumat nga an nga tanan nga nagtake kini nga midwifery licensure examination ha ESO in 100% nga nakapasar. In fact, among the top an ESO ranked number 1 among the top performing schools in the April 2026 PRC Midwifery Licensure Examination. In the entire country. Iya, so Dr. Pagatpatan, imagine ang mga sikat nga mga eskwelahan na unusan, nag-number 1 an ISO. Bugos nga Pilipinas sa dirila ini kanon region. Gidadako inga dungag para hiton ISO. Yeah. So sanglit hiraan akon ginlalaman. Congratulations sa iyo nga tanan, iniinbungahan iyo mga sakripisyo o maupay nga pangaram ug suportahan iyo mga kag-anak ngan mga dedication ug commitment han aton mga faculty members ha CONAS para liwat hibaruan han aton mga mamarati diri ila an midwifery program ang nagperform hin maupay ha PRC licensure examination. An aton latest nga resulta liwat han aton PRC nursing licensure examination may ada liwat na ka top 9 hi Miss Noemi A. Corrado. Ug liwat an aton mga estudyante nga nagtake hiniin nakakuha liwat tin 100% nga performance. Bali an aton eskwelahan in ESO, College of Nursing in siyam na ka consecutive nga pag-examine or performance result nga it ESO PRC licensure examination for nurses in 100%. Ganda, no? 100% pera.
Oo, Remarkable. imagine, oo. Yeah. Di ba, na sir, pagatpatan, kung ito aton mga kabataan, tikang din Eastern Samar, kung gusto magkuhay nursing, nakadto iton mga dagko nga mga institusyon, gawas ito na aton probinsya, iton nga mga sikat nga mga eskwelahan, kasi gusto nira masiguro, nga pag-abot iton board exam, makakapasar. Pero dinhi, diri na kinahanglan gumawas, kay pag almost pag umiskwela ka iso for nursing course, haro sigurado ka na iton imo pagpasar diton board exam. Darahiton nga siyam nga consecutive nga examination nga ubos 100% napasar hiton. Grabe, nakakapangilabot ha. Oo. Sugad man liwat ang aton latest nga 2026 na performance ang aton licensure examination for teachers. Tuluan na hibulig han top 10. Upat. Okay, so correct. Ang ganan nga licensure exam, sir? Licensure examination for For teachers. Oh, for teachers. Opo. Oo. Naging hanliwatan aton orhe nga examination han licensure examination for social workers in dako kaupay an era o maupay liwat an era performance. Nati kaupay la iton aton performance it aton ESO nga mga nanggraduar. Tungod ini hit paniguro, hit mga estudyante, apisar hit damo nga mga kakurian nga gin kakatapo samtang hirain nangangaram. Iniin waray magic nga formula para hini nga mga kalampusan. Haakon pagkulaw, personal nga obserbasyon kung ano nga ano't nakakabulig han performance tirang maupay han na licensure examination aton mga graduado. Una, siguro tungod iton era determinasyon, makusog nga determinasyon o motivasyon para hira makapasar han hini nga mga examinations ug sugad man tungod ini hiton era paniguro kay era nag-enroll hin mga review classes. Sanglit tungod iton hit era determinasyon. Ikaduha, ang kalidad han iginahatag nga ESO nga panutduan hiunong ini suportahan na aton gobyerno for the training facilities, financial assistance, learning and development also of our faculty members para liwat hera magpakatampusan era mga masters o PhD. Kasi sir, ako, sir, pagatpada, nakikita ko talaga, dako nga factor, iton kalidad, hiton mga magturutdo. Kasi bisan pagiguupay, iton mga estudyante daman, naniniguro iton mga estudyante, pero kung diri daman, maupay iton katutdo, iton mga magturutdo, iton nga irang mga instructors, mga kuan, diri daman kaya mahisulod iton nga 100% nga passing rate, di ba? So, kadamo it mga eskwelahan nga, masaring nga mga magkuan damo ito ni ira mga mag-aral nga mga estudyante and yet diri nira nakukuha iton 100% nga passing rate. So kinikitang ko it is something to do daman dako nga bagay iton kalidad hiton aton mga magturutdo hiton faculty. Sanglit usa pa nga nakakabulig hini aton performance ini nga aton pag-attender hini nga quality assurance sa university. Nakabot naton ang sinisiring 100% program compliance COPC HANCHED. Ini siguro nga ang nga tanan nga mga criteria standard HANCHED in aada makikita han universidad. Para haakon iniin aton nakabot tungod nga naniniguro ang university para may pakita nga an aton university in ada ha standard nga kamutangan. Like ini in may ada kalabutan han sinisiring naton nga SOC leveling han quality assurance nga ini nga aton eskwelahan in mag evaluate hiya para kitaon kung ano gud iton estado kay
iton leveling na start yan at atong kamutangan is level 3. Mhm. So kung sunod hiton level 4. May dapa? May level 4 pa iton. Iton level 4 iton magkakamay-ada iton hindamo nga mga pribilehiyo nga tungod iton nga itestado ti eskwelahan ni nataas iton standard. Tapos iton sunod hiton sinisiring nga level Center. 5. Yeah. So hini sir nga aada kita iton Eastern Samar State University hal level 3. Ano yung mga pribilehiyo dada? May ada na ba hiton daman mga privileges? Damo iton privileges nga iginahatag. Diri la pareho iton kanan level 4 tapos level 5 kay iton level 5 amo init pareho iton UP pareho iton MSU nga Autonomous. sinisiring autonomous university nga diri na iton gin check iton CHED Mhm. kundiri an era governing board amulaan magpapalakatan padalagan han university. So iba iton tratamento iton level 5 na kay gintatagan iton autonomy Center meaning of you can Iton Commission on stand Higher on- Education. Mm. Oo. Upod na itiya ano itiya mga sugad mga appointments tabo mo yon. Ayun sa Oo. Prime Sa HRM Prime yun. Oo, HRM just yan, like oo. Prime HRM. So, So labot iba la na daman iton- eh. Iba lang po, Oo, opo. okay. labot na iton kita ingindagan hin Philippine Quality Award han DTI Mhm. kunta talag diri nga tanan nga mga eskwelahan in may ada hini. So iti eso inakabot ini nga Philippine Quality Award. PQA. Tapos iton aton eskwelahan mga programs naman in mga accredited iton mga program sa AACOP. Ano yung AKOP, sir? AACOP Accrediting is body. accrediting agency for colleges, state colleges and universities. So this is an accrediting body na nag-accredit hiton aton mga programa nga namit hiton standard. So with this dako ini nga pakabulig hiton pagsiguro hiton kalidad nga edukasyon niya ginahatag hiton ESO. So labot la hiton iton aton eskwelahan in ISO accredited 9001 2015. 2015 Opo. itaton accreditation yan nga bag-ula katagin na re-evaluate Reaccreditation, in yan. accredit Based in sa kita concept. liwat inakapasar. Ang ipapasalamatan kong nga tanan nga binulig hampag preparar hini nga aton reaccreditation. So labot lahiton aton sinisiri nga Prime HR or Prime HR is from the civil service ini nga gintagang kita in autonomy nga iton mga appointment hindi rin na gina-aproban iton civil service kundi rin ang eskwelahan nala ang nagproproseso kay gintatapuran ng Level 2 eskwelahan lang. nga kita in nagbubuhat sigun iton era standard. So asya iton labot na iton mga international accreditation like World University Ranking and Innovation. So kita liwat in nagpa-accredit hini ngan ini in ada na kitahin rangkadang diri na na ubos iton bugos nga kalibutan. So we Nga are ranking on na the- ito nit bugos nga Yeah. kalibutan Yes, iton sir. mga Yes, sir. eskwelahan. Yes, so- Nga ginsulod ito ni bongga ha. Yeah. It was daring Yeah. on the part of the Eastern Samar State Yeah. University nga sumulod ka dida ibig sabihin confident ka nga kaya Yeah. ka makapasok, di ba? Yeah. Kay otherwise diri ka mag-attempt kung mo pagkita may ada ka problema. Yeah, part of our bragging rights. Yeah. Yeah. Also with QS, no, Quacquarelli Simmons, okay? Kasama rin tayo sa world rankings. And of course, the Times Higher Education lately, no? So, for one, we attribute this to the Vice President for External Affairs and Quality Assurance, Dr. Jocelyn Castro, no? Naniniguro, no? For us to be included, no? Somehow to join in the world rankings, yeah. So iniin panalinguha nga makatupong kita hiton standard it international arena. Yeah. Oo. So ang sigin sharing ni Sir Agda nga Q-Stars nag-qualify liwat kita tapos anya na nga aton ginkita naman dito ang sinsing nga Green Matrix. Yeah, Green Nagpa-qualify Matrix. Ano liwat naman kita. itiya? Kanan international Yeah. naman itiya. Yeah. International accreditation. So we met the standard on
this green matrix. Damo liwat pa nga mga iba pa nga ato nakuha ang ESO in terms of international accreditation and also partnership on trainings and collaboration. In fact, yesterday we had Oh, yeah. visitor bali from Denmark. Okay, Mhm. yeah, kasi we'll be fielding soon, no, our interns, our job OJT trainees, no, to Europe na, no. Wow. So we're opening doors, avenues, possibilities, no. It's a fact na yung aming College of Hospitality Management, yung ating mga interns po ng hospitality management, I think about a number just recently came from Bangkok, 4. Thailand. Yeah, 4. Yeah. So through the efforts of our director Dr. Lucila Habak, no. So meron tayong kahapon mga bisita, no, from the Embassy of Denmark, no. So hopefully mag-materialize po yung ating mga students from the College of Agriculture and from other colleges, no. Adun na po yung ating OJT, ipapadala po natin sila sa abroad. So yung sa Denmark, yung target ng mga estudyante mag-OJT, mga nakuha agricultural courses? Initially, yes. Oo. Okay, but Ang we're ganda, looking also ah. other possible courses to be deployed in Sweden and Denmark rather. Denmark. Yeah. Wow, ganda. So, nalilipay kami nga nasugad iton kuan kay ito niya oportunidad in dako nga makakabulig iton aton mga estudyante kay una pagkadto niya may nira sweldo. Pagkadto niya ito niya era training magkakamay Santa na naka-OJT, ano, Yeah. ginsuswelduhan. Just like Sir, Thailand, Opo. may ada na hadto nira daman mga sweldo bisan kon mga Yeah. na OJT nga mga estudyante. Pagpapauli pala nila kay mabulig hiraton aton na seremonya at aton commencement exercises. I am happy that they were telling stories about their experiences dito. Oo. Maupay an era ginsumata ako niya experiensya. Ngayon chances kasi hiton daman dida sir, di ba probably pwede ra diretso makuha for employment. And there was Possibly, yes. already Opo. one The opportunity, no? Yeah. nga gin-employed wari na nga ni bumalik kan pag join han Graduation. graduation. Okay. So diretso na hiya inalayon. Ngupay nga klasehin na pakigsumpayan nga na paghatag gihapon ng oportunidad aton mga estudyante. So asya ito nitamon niya na kamutangan nga ikaduha bisan itamon pamasaran han amon ng graduar ha ESO han College of Law 14 yun. aton Yeah. oo damo liwat ito nan mamasar sanglit nalilipay kami hini nga kamutangan haeso waray makauulang nga epekto han mga disasters or kalamidad sugadahan na pagkarurubahan aton mga classrooms han linog Ano. Yeah. pati na epektohan crisis Oo. in iton aton mga estudyante na ato hiton ayat hit kinabuhi pamati ko tungod iton hiton aton nakuha ng leksyon yan naging kuan na kita naging resilient ha naging resilient na kita kay aton makikita nga diri good na ulang iton aton dida mga estudyante era success ini nga mga kakurian niya era ging kakahatapo Oo nga no. Imagine Yeah. nagkamayada kitahin mga online classes. Mhm. Tapos pag-abot habord, diri na hataas uso. yung Yeah. passing rate to the point So, nga May na top may da 100% inabot pahin may ada paka-produce in top notchers. Yeah. Resiliency. Yeah. Yeah. Sanglit, Determinasyon. oo. Iton administrasyon head ESO indiri na hunong nga ni bangin niya na nga Hunyo June 2026 in makag-abri na kita hit aton bag-ong kurso nga i-offer ang Doctor of Medicine program. Asit sara na ako nagpapakiana no an kanan BS and College of Medicine nga BS Architecture Yeah. ma-open ba? Yeah. Yeah. Ako All systems go. Yeah. Parit nga duha nga courses. With BS Architecture, BS Architecture. tuloy na po. Okay. With Okay. the College of Medicine, the Doctor of Medicine, we're optimistic. We're hopeful, no, and optimistic. Okay, confident. Okay, that will be given
with the go signal from the technical panel from headed by Dr. Joselito Villaruz, no, the president of the West Visayas State University. Nag-o-offer naman kasi West Visayas State University in Iloilo ng College of Doctor of Medicine, no. So they'll be coming over to SU on May 18. May 18. This month, no? Next month rather, okay? Actually, pumasa na po tayo, Ma'am Daisy, no, dun sa CHED, okay, assessment group team, no, as far as our preparations are concerned, no, it means to say the curriculum, the equipment, the facilities, no, so they have favorably endorsed already SU, no, for approval, no, dun sa technical panel. So our keeping our fingers crossed, and I hope you join us in praying, and of course we're grateful to our leaders, no, Congressman Libanan, Congressman Gonzales, Governor Ibardone, okay, have joined hands, okay, to make this dream a reality. So pasadong-pasado na po tayo sa CHED Regional Office ng assessment, no, ng Doctor of Medicine. Ito na lang po, this will be the last leg, no. Supposedly nga sa May 5 yun, okay, next week, no. Kaya lang igsasabay na lang daw po yung kanhinera pag-visit, no, together with that of Visayas State University. Kasi in Region 8, if our projections will be realized, okay, 4 po na mga universities na mag-o-offer na ng Doctor of Medicine, no. So merong Samar State University na po, University of Eastern Philippines. Isa na po tayo doon, ESU, no, Eastern Samar State University. This is the brainchild of Dr. Pagatpatan, and of course the Visayas State University. Pero I think personally we have the edge, no, kasi meron na tayong building, no. Facilities wise, ama na ako ni Papakiana. So na-mention niya kanina ni Dr. Pagatpatan, kahit pa lang yung ating plastinated cadaver, no, 7.5 million na yun. We have the equipment, yung mga microscope, yung mga nakalagay po doon sa CHED Memorandum Order, compliant na po tayo. Okay, the books, ganon. And the faculty members. Okay, qualified po yung ating college dean at saka yung mga department chair. Okay? So meron na tong 3-story building na po. Nandiyan na po siya sa ESU, no? Earmark, exclusive po for the College of Medicine po. Okay. Para dugngan ang imo na imo igin istorya para hininga aton Doctor of Medicine program, kami inangangandaman na, in fact, our students, our prospective students are being prepared by giving them free review class for their INMAT, National Medical Admission Test. Aside from our preparation na istorya na ni Sir Agda, nga it aton mga faculty members in andam na, it aton mga facilities, equipment, an aton mga classrooms, waray na siguro labot la hiton niya na nga amon niya na gin palithin, naabutin 100 million nga equipment para hini nga Doctor of Medicine, which is already which 100 million? Yeah. And fund from the ISU lang? Government. From the government. From the GAA. GAA. Wow. Okay. Ano siyang equipment nga nagko-cost in 100 million? Damo iton, it has to be it has to be kay parang damo kompleto yung facility Sa nga parang Obingay nakalagay ni sa hospital ganon. Ano, di ba, with the Mga departments? simulator, ganon. simulator, tapos yung operating room, yung may light dyan. Meron kayong Kaya Victoria we are na trying to make no? it appear na parang real Hospital. State of the art, one real experience that could be experienced by our students. So, siringhin aton na regional director, an iya siring haakon nga in kamo in andam na mag-offer kung iya lang nga stand in an ESU in andam na pag offer hiniya na nga program in June. So aside from that, an aton pagigsumpayan han aton provincial government in iton provincial government in magi-sponsor dawhin na pulo nga estudyante kada tuig. Wow. So labot lahiton itaton mga munisipyo LGUs, end to end. There are I think 23 municipalities manahatag liwat tag-usa nga scholar.
We have already So, may ada na sobrang 30. 33. And then will you be accepting mga private. from Yeah, private yeah, yeah. individuals, Opo, opo. enrollees? Yeah. Gaano kamahal yung tuition? Affordable po siya. Affordable talaga yung tuition. That is, I think it's only Around 48,000. 48,000. Per 48,000. semester? Mamadako pa nga bayad it nursing. Kaysa, Yeah. It mga private So, schools. yeah. sugad hiton it aton. Hala, kabarato, sir, ano? Pero of course, yun na nga, management pero principle, do it right the first time. We really have to Yeah. be stringent in our admission process, no? We really have to take the best and the brightest, okay? Wow. Yung ganun, syempre, kasi quota rin siya quota course, bale, no? Kasi Yeah. kailangan pag first batch, Mhm. meron na tayong 100% na passers ng No, po. we are already adapted to that 100% performance in the licensure exam. So hopefully sana we will be able to achieve this. Yan ang ano natin. So labot dahiton nga aton na 100 million nga ginhatag. It's mayada pa na iharatag nga another 50 million for the honorarium of those who will be having part-time job in our Doctor of Medicine program. So our doctors in Eastern Samar could have their part-time job in ESO as faculty member. As affiliate faculty. In the College of ganito Medicine. niya. We have 9 full-time na po ngayon. The Dean, the Associate Dean, and the Department Chair po. Oh, talaga, complete. Opo, with permanent appointments po to. Okay? Ganon po. And competitive po yung salary ha. Kumbaga, syempre we want to lure also the most competent faculty to join the College of Medicine po. Opo, yan. So as ito nito So, almost ready na talaga. Almost. Yeah. Kumbaga, Go signal na lang. Yeah. dako ini nga pakabuligit aton probinsya kay diri na inihira mga kadtuhin ibang mga lugar para la makuha ini nga kurso nga Doctor of Medicine. Kumbaga itaton mga tao din hindi rin nagud pangungurian nga ito mga estudyante in madali na hira makatiman era pag-aram kay ang mga kurso nga erang kakaruyag adi na ESO. At affordable Oo, price. affordable, Affordable tuition. Kasi, itak aram, dami din nakakapag-doktor, dara kay mahal. Opo. Diba? Okay. Dami itong gusto mag-doktor. Pero, here comes ESO. May da mga Yung scholarship. accessibility, Yeah. ganon. Inclusivity, I would even say. Itaknado dunggan na dito ibang eskwelahan naabotin 200. No. 200 Yung mga private Yeah, schools. oo, yeah, oo. yeah. private schools. Now in Eastern Samar State University, you could have that for 48,000 per semester. Oo. Mamamahal ito ako ng tuition ito anak nga PT. Yeah. 70. Yeah. Susugad iton Percent. kakuan. Warila namon iton kakuan, warila namon iton kalibre ngan kapag pahabog igud hindoro kay bangin diri kami maka-afford na pagbayad Sustain. iton. Yeah. Mga faculty members kay Mataas na may rates. Iloilo, Opo. since it is subsidized by the government, it's really mababa talaga yung sinisingil na parang high school na lang. Oo. Pero naman na admission and Pero retention naman they're process. no? they are very strict with their admission. Oo. Kasi talagang And ano yun. retention. Yeah. Mm. So, sir, dinhiha ko na Eastern Visayas, sikita lapaba iton may ada Doctor of Medicine nga State College and University. IUP, I do not know, IUP but may this is Standardized po yung being done in Manila in na. Manila. Oo, diri opo. din hila haaton. Haaton din usa pala aton nagtitikang Samar tikang State. pala. It's only Samar, Samar State. Katbalogan. Ay, okay. So hopefully by June yan ang pinagdadasal natin na At makaproduce kita sa kapag-umpisa na mga tayo. doctors Yeah. talaga madamo. Tapos mabaton iton kakulangan iton mga doktor din iton aton probinsya. And we're glad, actually we're grateful to the very positive response of our DOH, officials, and even our mayors, public elected officials, from the congressmen, the two congressmen. Oo, so the Congressman governor. Libanan and Congressman Gonzales as well as Congressman Asedre. Yeah, Because Congressman Asedre is now the Team of- chairman yeah. of the
Technical and Higher Education in the Committee. Congress. Yeah. So, ayun, marami siyang ngayong ibinigay na buildings. Silang tatlo, nagtutulong-tulong sila. Pagkatapos ito si Governor RB Ibardone. Salamat sa inyong lahat, including the mayors, sa tulong ng sa pagtulong ninyo sa Eastern Samar State University. All right. So wow. What an inspiring nga kuan nga istorya na mismo tikang haiyo Eastern Samar State University ganun na kagiupihi iton estado ito na iso din hinaman aton And sir pagatpatan san una aton iyo commencement exercises. Oo, Yeah. kasi parang naugsod ata Oo. Asinit amon usa nga mga tuyo nga niya istasyon para namon ipublikar iton mga pagbabag-uhan aton is tentative schedule nga ginhatag. Sometimes this being understood. Merong nag-post doon na parang nagrereklamo na yung parents daw niya doon sa abroad nakabili na ng ticket, but somehow sinasabi namin this is just tentative because we have to consider also the availability of our guest speaker, for example. Ganun yan. So I hope this will be understood by the parents as well as the students concerned. Ilan lang naman ang ganyan, pero yun dapat ang i-consider natin na wag diretso mabibili ng ticket kasi baka may pagbabago pa na mangyayari. Now, the commencement exercises of Eastern Samar State University Borongan will be May 7. done on May 17? May 15. May 15. 15. Oo. May 15. Oo. May 15 at aton graduation, and before that day may ada mga pre-baccalaureate activities and they have to attend, and siguro naman everybody has to attend. Tapos ininya magsasakripisyo yung guti ay kay itaton binyo indiri ora-orahin ka kamahangin diri ora-orahin. Hindi Oval. answer. Itamon niya na adi Opo. kami haubal Kun pero kulot. magulan. We have already syempre prepared yung mga tents, ganun. No? Oo. Pero aton iton kikitaan. Ano nga oras Pero daman? kulop na. Kulot Sir, kasi na. kay Ay, kun oval, syempre, nagpakagarnat sa ito niyo yung mga attendees, ito niyo yung mga candidates Opo. for Paray daw graduation. naton mga ngarokhin na pasensya iyo kay kasi ining at atong kabutangan iton eskwelahan in diri normal kay Iya. na kuan man gud kita na iguhan na linog. Mm-mm. So yan na aton mga facilities in limitado. Mm-mm. So anamong ginhununaan niya na nga kuan basta mahalumla pwede na ganito dito oval. Yan para usahan na lang. Usahan na la. Pero ito yung Palitan mga candidates for graduation, pira. Mga Yan. 1,800 po. Ay, This is 2,000 lahat 2,500. na po. Opo. in one ceremony. Yeah. In one ceremony. Yan. Wow. Sugad hiton. That is aside from the graduates of the external campuses. Opo. Oo. From Suga main dito. lang, 2,500. Kadamo hiton nga Opo. nanggagraduar na. And, Waray we have talaga 7 facility para makaano para As of maka-house in An sugat kadamo. amon kanaktan hall Hall. dito indiri na di man yani kuan diri Bisan makakasalang. 500 dere. Diri. O Sang lit- Kaya with naman parents. po. Mga 800 kaya Opo, po. with din. Yang gin Opo. diri makakaya. Nasa gawas pa yung ibait. Ganun. Mada gawas. Diri, Pero oo. sanglit asya itong atong kabutangan nga ngaro king kuan na iyo nga intindihon niyo atong kabutangan kay na igo manggod kita ngan waray pa kita na katatagihin mga pundo para mag di ganyani may ada ganyani ton mga may ada gad magagamit yung pundo. Ang kaso ura-urahin ka maiha ang proseso han pag Procure. kamay ada han sinisiring procurement labot lahiton prior to that procurement is the tawag doon yung structural analysis of the building kasi ang mga sasabudhan linog nga mga nag-undergo ito ni structural analysis to be undertaken by experts on this structural analysis. So ayan, matagal
prenocure. Basta matagal yung so we cannot have it now. Pero siguro sunod nga atong pag-graduation in aton Sana na ito. may mag-construct in Astrodome. Yeah. Yun. Sugad na Tacloban, Oh, nga yun. kaya mag-house, sugad nga Yeah. dako nga mga Coliseum. aktibidad. Oh, yan. Oo. Di ba? Kay pero ka 1,000 itong Growing kaya. na good talaga Oo. yan. And kung nabaga, haatan pagkita, Kanang- necessity na siya eh. It's Diba? about time. Oo. Siguro mao pa ito nga Ato, magkakamiada dida kay that might not be used not only by ESU Yeah. but other Kanang activities bugos nga probinsya nga nanginginhanglan hinda ko nga lugar. Oo, oo, oo. Iwaray Sana, tagod. sana, makabutan ito Yeah. nang magkamayada kita So matupod. pagin kuan lanay kita yan magin mainlubon Oo. kay aset itatong tatak. Okay lang, maging mailob, sir, basta 100% yung passing rate habord, may mga top notchers, di ba? Yeah. Oo. Kasi, sa nga niya, pa nga example, ato niyo kanan midwife ba yun, Yeah, yung top oo. 10? From, yung humble talaga yung iyang family. Di kang lahin, itiya tatay, nagtra-tricycle ata. Iton ba nga naniningkamot para mahitaguyod itong isa nga anak, and yun, yung produkto. Basta iton bata, maaram, gumupod. Yeah. Ano? Graciel Rado Dacuno. Yeah. Oo. Number 10. Yung si Miss Naomi naman, A. Corrado, number 9 naman po sa nursing. grabe. Mga 100% kami 100% Yeah. passing ng nursing at saka midwifery, 100% naman passing rate. Yeah. Okay. So, hinungay aniton guest of honor and speaker, hiton nga commencement exercises. Oo nga yan. Oo, nga kaulangan maugsod. Kaya kasi kaulangan ma-accommodate yung Is schedule. actually an amon hadto tentative is 7 thinking an amon guest speaker Available. si Senator Bam Aquino Mm. as siya iton magiging Commencement panauhing speaker. pandangal sa ating Commencement commencement exercises. Opo. So Di ba hiya ini an author hiton nga Free- free college tertiary. tertiary education act. Isa sa mga authors. Opo. mm. Yeah. So babalik dito. Yeah. Opo. All right. Okay. So, So, papay, oo. salamat it iyo pagbulig Eastern Samar State University. Oo, and congratulations talaga. Thank you. Basta hidadasig, bisan pa kita mahingain nga lugar. Oo. Bugos sa Pilipinas, bisan pa kalibutan, pwede na natin Yeah. dasig iton institusyon, iton Eastern Samar State University, dara iton pakaproducin mga quality students, quality graduates. Nga diri natin iton yakan, pinapamatudan iton resulta iton na mga board examinations. The crucible test. Yeah. The barometer test. Okay. Correct. Yeah, oo. we're riding in a crest, okay? But then, okay, we're not going to rest our laurels, so to speak, no? Of course, marami pa kaming dapat gawin sa ISU, no? Oh, sige, It's a ano work nga? in progress, challenge po kami talaga dun sa sa aming mga buildings na napektuhan po talaga ng earthquakes, no? So, I hope the public will bear with us, okay? We're trying to move heaven and earth, okay? Hindi man talaga siya madali, no? Pero we assure you that in the coming months, okay, you will see results. So in fact, we're already constructing makeshift classrooms, no? Our effort is about how we could return to the normal schedule of classes like from 8 o'clock to 12 and then 1 to 5. It's because of limited Limited classrooms. So as parang tayong nandun sa Maynila, nagkakaroon Pero ng ginagawa na double po siya ng session. paraan. Okay, that hopefully by June, we revert back to the usual schedule. Ganon. Hopefully, no, siguro transition natin, no, gradual, no. Actually, we already have the budget at saka yung nakikita natin na pinunta na tayo ng DPWH na mayroong i-construct doon na is dalawa for the College of Engineering, for the College of Education, two story to. Dalawa. Tapos mayroong dormitory. Basta marami pang Pipeline. Yeah. One good thing also about ESU, okay, through the leadership of Dr. Pagatpatan, naka-Wi-Fi po tayo. Okay? Libreng Wi-Fi. Libre po yung internet po sa loob. Students can easily access Without po. password yan. Without, po, no? Wow. Malakas po yung
Wi-Fi po natin. So students That is could now, probably what browse. I have in mind, na yan ang isa sa mga factor na nakatulong sa kanila para magandang kanilang performances. Kasi they do not go to the library anymore. They could browse their Assignments, mga research. laptop Mm. while even sitting down under the tree. So that's how we manage this kind of facility to our students. And in fact, because of our vision to make this university a Highly technologically advanced advanced. university, is we are already adopting this cloud-based Enrollment. facility where we could have our enrollment online, Wow. where we could transact our business, like getting transact records through online. Mhm. So those are yung mga bagong natin, Services. mga pagbabago. Tayo ay dapat sumunod doon sa galaw ng technology. Kailan kaya yun, sir? Ay, it's already Opening? hindi. Maging online? Last Yung year, enrollment? We have already we have started already that. started. Mhm. Opo. Oo. Yeah. Yung aming cloud-based system po. Yeah. So, we beg the indulgence of the public. I know we're not perfect. We're hardly perfect, okay? But Yeah. we're getting there, okay? Please give us a little more time, okay? We'll try to get our act together, okay? And we're getting there, actually, no? ESO, I believe, has already taken off, no? I mean, in terms of, board performance, results, gano'n, no? So, makuanhiya nga process, no? But, we hope that you will help us, support us, no? Tell us, inform us, okay? Ano pa ba yung aming dapat gawin, okay? I think the office of Dr. Pagatpatan and even my office, okay, are open, okay? The world is open to suggestions, sabi ng Hitachi, okay? So, we hope to listen from you. Kaya lang minsan, no, one of our sentiments is that siguro, okay, our stakeholders would go directly to the social media, okay? Yeah. Sana po, okay, yung magkaroon ng, syempre, restraint, caution, gano'n, no? Kasi we cannot be explaining all the time, gano'n, no? We're open naman to dialogue, okay? And we respect the viewpoints, okay? The opinions of people, okay? But we hope we could do it together, okay? I mean, in a way that is constructive. Yeah, ganon. napag-uusapan talaga. Napag-uusapan Oo. po. Meron Ganon. bang channel, sir, for example, for such concerns na pwedeng erase ang dahiton administration? Meron bang channel, for example, ang mismo itong mga estudyante? So that hindi na yon dadaan sa social media as possible, na are you reachable for Yeah. mga dialogues? Actually, mag-umpisa dapat yan doon sa mga estudyante. Doon sa kanilang grupo is mayroon silang Supreme Student Council na Ay, pwedeng yeah. pag-usap. Saka meron silang representative pumunta doon sa office ni Sir, sa mga teachers, pwede silang mag-usap-usap. Paano yan mabibigyan ng lunas? Ang mga problema. Yeah. Kasi Yeah. natural lang magkaroon ng mga problema, di ba? Correct. Okay, Yeah. so Paano i-handle, yung ano paano lang, ma-address? yung ano lang kasi parang nagiging hindi maganda ang dating pag dinadaan sa mga ganyan-ganyan, nagtatago, at saka merong mga negative na mga makakasira yan ng eskwelahan, di ba? And Correct. if you are trying to hit me, parang hindi yan maganda kasi the presidents will just come and go. Parang wala yan. We have to protect the university. Although the image of the university we recognize, we understand that it's their fundamental right, okay, yung freedom, gano'n, no? Pero Yeah. I think Freedom it of should be tempered expression. with some sort of responsibility naman po, okay? We're living in a glass house, Ma'am Daisy, okay? And people living in glass houses should not be throwing stones outside. We believe naman in the principle of transparency, okay? So you can just come and visit, okay, and see our office, okay? So we Yeah. could, lay down our cards. We could even solicit your opinions, okay, your ideas on how we could still improve, okay, the Yeah. delivery of our services. Pero ako rin ay okay? naniniwala na minsan meron may nagagalit sa atin. Yeah. Totoo naman din yan, Yeah. sir. Kasi yung maganda na lang natin na gawin, we should take
things positively na lang. Yeah, Oo, we na are kung we are kailangan we are doing that. mag-improve, And in oo. fact, even these comments in the social media, hindi namin yan binibigyan ng masamang negative na reaction. Why? Because it is even better na kami ibinibigyan ng mga warning, binibigyan kami ng yung bang, Comments, ganun. yung bang Reminders. palala. Yeah. Oo. Na ganito. Sometimes, because we cannot attend them all, yung bang, Yeah. Totoo din. yun. Kami nagpapasalamat na mayroon ganyan. Pero wag lang sana na mamimersonal kasi hindi personal ang pinag-uusapan natin dito. So, I am doing my best to provide everything that you need, that the students need para maging successful sila sa kanilang pag-aaral. Mayroon lang kaming gustong sabihin din na iklaro na mga issues. This is about the salong. Oo, yung Parang- contribution nga pala kasi graduate din yung anak ko, Okay. sir, ha? Pero, Oo, yung mga nag-graduate. Sana hindi ito magiging negative na kasi we have this we have this salong ng una pang taon last year. yeah. Ha? Gin-approvean ito ng Board of Regents. Yeah. Paggamit iton hanuna pa nga tuig. Well, nagkami ada liwatin guti nga mga resistances because they would like to wear the Traditional. black Cap and gown. cap and Yeah. gown. Yeah. Oo. Yung academic gown. Oo. Yeah. Kasi hindi nila alam kung ano ba talaga bakit tayo ay gagamit ng salong. The idea here is UP is the Sablay. model of Sablay. universities in the Philippines. Parang tiningnan natin kung bakit sablay ang kanilang ginagamit. The idea is para magkaroon ng sariling identity na Parang, tayo yung mga yeah. Pilipino because this academic gown is patterned from that of the practices of foreign countries. Oo. May cultural implications kasi, di ba? Siyempre. Kaya nga we adopted that and we deliberated this issue in the board and eventually na-approve naman ng board because they are also convinced that is sound. Parang maganda yung yung rationale bakit gagamit ng palagay ko hindi na issue yung kuan tapos naman yun. Yeah. It's already approved. Yung issue ngayon, bakit daw hindi pwedeng gamitin, hindi pwedeng manghiram, sablay. hindi pwedeng manghiram Yeah. ang estudyante. Sabi ko, I've explained this already to the students and Ano daw, I attended sir? the recognition rights of the College of Nursing. There, sanabi ko na alam nyo, ang kahulugan ng paggamit ng salong, it's your degree. Walang pwedeng humiram niyan. May symbolism. Hindi no? kasi hindi yan pares ng damit, parang sapatos na pwedeng hiramin. Oo. Ah, parang to me it's a sacred thing. Parang diri pwede paglaruan, diri pwede i-respeto natin yung niya na yan, yung And it's something that you can be proud of. Oo, because In that's terms of yours. achievement, Kahit no? yung kapatid mo hindi pwede. Kasi sa'yo yan. And they can And wear whenever, that oo. in any event. No? Halimbawa, they're Na invited. kailangan Ganun. they're invited as guest speaker. They are going to wear that on. Oo. Kaya nga wag sanang Yeah. maging wag sanang maging negative yung ganyan na pinabili kayo ng salong. Oo. That's your souvenir. Mahal, Yan oo. ang mo. That's your degree. Kaya ingatan nyo yan. Wag ipahiram even kasi hindi maganda. Oo. Kaya nga ang magkakaroon ng mga ganyang pag-iisip, parang hindi ko Siguro hindi lang nila matanggap. din Oo. maintindihan ano ba Oo. yung essence doon. Oo. Kasi Kasi, somehow, oo. it's just siguro a matter of miscommunication din. Yeah, At hindi yeah, rin that's the nakaabot one. sa kanila. Ano ba yung mensahe talaga doon? It's not an ordinary It's not the same that last year I've been explaining. I explained that thoroughly to our candidates for graduation na ito ay may simbolo nito, hindi ito ordinaryo. Kaya nga sabi ko naman
kung nahihirapan kayo bumili, pero yung mga parents alam kong kahit ako haakon la diri ako hihirot him pag gasto Yeah, so ako waray. ganito. Oo. Basta tigradwari ta Basta kasi. tigradwar na tim anak. Waray na iton. Ini nga nagpipinagreklamo siguro they are parang they are not responsible enough. And to me, ito ang mga tao na ayaw sa akin. na personal ba, sir? Naintindihan ko naman yun. Kasi wala kayong pwedeng yun lang. Papakita doon sa mga ganyan. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat kayo magkagusto sa akin lahat. Kasi hindi ko kayo lahat pwedeng i-satisfy or i-please. So, ganun yan talaga. But Mayroong we So made it siguro clear. hindi naman din talaga yun talaga, sir, personal. It's just something that there are just parents na yung capacity din nila sa sa pag-finance education nito nila. Pero para sa akin, ganun yan. Pero narinig ko kay governor ha. Sabi ni governor, mamimigay ako ng the province will give graduation allowance of 3,000 each of the undergraduates. So sabi ko, salamat Really? Gob. Malaking tulong to. Kaya ito ay makakatulong, di ba, sa mga expenses ng ating mga estudyante. Wow, ganda. But we don't condone. We want to make this clear. No, we don't condone the collection of illegal fees from our students. No, kasi yung iba flagrant. Masyadong kung ano naladaman. No, so only authorized fees na approved by the BOR. Aside from that, dapat hindi na sila magbabayad kasi may graduation, may parang Budget. galing sa sa DBM. Yeah. Babayaran sila doon sa mga contribution na sinabit doon sa Schedule of billing. fees. Ibig sabihin na kahit sa sound system contribution, sa lahat-lahat, hindi na sila magbabayad. Kasama na That's dito. very clear na walang unauthorized na collection tungkol dito because inaano sa amin doon, parang nakita ko doon sa nagrereklamo na andaw maliban lang doon sa salong meron pang Recollection fee. shooting Picture photoshoot. taking, photoshoot. Okay. Ganon. So walang pinalabas o hindi yan pinantulutan ng university na magkaroon ng bayarin na ganyan yung estudyante sa mga nagpo-photoshoot doon because these are private individuals who are having this. Ay, yung estudyante nagdugang kami bayad para lang kami mahiapian pag picture. Correct. Kasi gusto namon nga maging kaupo dit amon anak didet nga iya graduation Correct yan. attire. So nagbayad kami dugang. Really? Willingly. Ira na adto Kasi kunta. souvenir Ira yun na. Ira na iton bulation, ira na iton. That's voluntary to have that. Pero yung school, walang hindi yan pinantulutan na magkaganon because we don't do yung Allow that business kind, na ganyan. That's not part of our IGP program. Pero yung mga estudyante gustong ganyan, di ba? Sa kanila na yon. We are not going to stop it. Ay, congratulations, Ma'am Daisy. Your child? Will be graduating. Congratulations, sir. madam. Yeah. Okay. Congrats. Oo, so waray ko reklamo, sir, ha? Anong kurso ng mo? Nagkanan tourism, sir. Yeah. Waray lang nga to Oo, Thailand kay oo. nagka-problema kami. Di, may Pero okay lang din, ha? May Nakatira UGT opportunity at kuan. Boracay. Even graduates. Yeah. Yung nagpunta doon kahapon. Sa Denmark, no? Oo. Sana mabigyan ng linaw itong mga issue na ganito kasi nakaka-apekto din sa image ng university pag ganyan. We do not collect, we did not authorize that kind of collection because their collection for graduation is already paid by the Department of Budget and Management. Oo. Correct. Yun lang. I do not know kung saan ang galing yun. Probably that's their initiative nung magkaroon ng recollection activity. Pero ako ay advice lang medyo. din na importante din yung recollection Oo nga, activity. Pero sabi ko nga. yung isang doon, sir, when it dadaan recollection, I guess by next time you should the school should have chosen a place na conducive Parang, for oo. that activity kasi napaka-importante yun regardless The na lang kung solemnity, ilan no? yung Yeah. ilan yung contribution doon, wala ka
kaming ano, basta yung importante na yung concentration ng mga estudyante Oo, doon. ginawa nandoon natin talaga yan. doon. Parang, Oo, it's something parang na ano yun, conducive. yung ano natin, yung chapel, yung chapel is Multi-faith isolated center, yeah. and for activities like that, parang that's appropriate. Hindi man disturbo, Pero we'll look into makakonsentrate. this, no? I mean, Yeah, please. syempre, Oo. madidefeat yung purpose. Syempre, Yeah. pag di naman niya conducive na yung place. No? Pero we did not give any memorandum to that effect na encouraging this kind of practice. Pero sabi ko, Pero kung ano, yung mga estudyante naman, Paborakot siguro sa- mahihirapan naman mag-stay dyan so, na hindi man lang mag-i-snack. Siguro sa kanilang snack yun. Kasi ano yun, matagal, di ba? Kahit man lang tubig, ganyan. But the school is not encouraging collection on sa kanila na yun. Okay, oo. So, isa na lang, yung Opo. absorptive capacity ng ISO main, kaya pa ba? Siyempre, popular na yung ISO, dadagsa yung enrollment pa din, na ngayon, lobo talaga yung enrollment. Kaya pa ba? With regards to that, Ma'am Daisy, no? Like for example, in the College of Nursing, you wouldn't believe, no, na umaabot tayo ng 1,000 yung mga gusto Applicants. mag-apply, no? Ma-admit, no? Sa first year pa lang ito ng College ng Nursing, no? BSN, no? But we can only accept as much, no? Yun Minsan, nga, mga 40 or at most mga 55, not more than 60, no? You can just imagine no, yung attrition doon, no? So, because we want to maintain, of course, syempre, the quality, no? Siyempre may mini-maintain tayong standard, no? But in terms of other courses, no, we do admit naman po, no, lahat naman po, siyempre merong cap doon, siyempre. We cannot just open all courses to anyone who would like to enroll, no. Siyempre we have to evaluate the grade, Yes, sir. the capacity, the Yes, sir, capability no? rather, okay, of the student. Ganun. Oh, butit na-mention natin to kasi meron din nag-react. Sabi niya, nag-u-offer daw kuno ka mga kurso. Waray naman niyo kuno mga facilities. Hindi yun. The CHED is going to check this. Pag hindi ready yung university mag-offer ng ganitong program, walang faculty, walang classroom, hindi yan pahintulutan. Ibig sabihin, nag-o-offer tayo ng ganyan, ino-offer natin tong mga programs na to, we are ready. So, yan lang kung ano ang sinabi doon sa COPC, halimbawa ito lang ang dapat na estudyante nyo, ganito karami. Okay. So we have to screen na lang. Oo. Ganun. Grabe. But, Hindi pala. Basta-basta din. All this is strategically located naman po yung mga campuses ng SOG1, Salcedo, Balanghiga. If they will not be Mindolo. accommodated in Esoborongan, we have SOG1 is G1. also offering nursing. Opo. Oo. And even law. Okay, G1, no? Okay. Yan. Oo, wow. Okay. Opo. Gumagaling na din yung G1 kasi May meron nangyari ng top notcher, di ba? Opo, Oo. and education, no? In the person of Mr. Gahilan, if I'm not mistaken. Yeah. aside from that, we are now about to open also our BS Marine Transportation in Isugiwan. There are already, I think, 4 buildings Kailan, constructed. It will depend on the authority which will be given by the Marina. Marina. So, But, sa tingin nyo? Siguro one More year. Okay. Bisa pa. Ito Pero importante. nag-benchmark na kami lahat-lahat. We went to PIT Kasi na kailangan ang ano. may endorsement na kami from National Maritime Polytechnic. Yun sa may San Juanico. Ganun. We've been there, okay? And we have already gathered, okay, the pertinent documents for this, no? Okay. So, it's a matter now of, I mean, we're almost there, okay? So, sana, we'll let you know. Okay, as to when. That would be part of the development of Eastern Samar because maybe from other municipalities could also go to Giwan because hindi na magpupunta sila sa sa Cebu, Manila just to get this degree BS in Marine Transportation. So malaking tulong. Malaking bagay. Yeah. Wow.
Sige, maraming salamat, Dr. Andres Yeah. Pagatpatan Jr. Ito naton talahoron nga President ito ni Eastern Samar State University, Sir John Agda, Thank you po. ito na Vice President for Academic Affairs. Siguro parting shot na la nga dahiton aton mga tigpamati labi na para iton mga kag-anak, iton mga estudyante nga may ada plano pa nga ig-enroll iton ira kabataan di dahito ni eskwelahan. Kaya di mag-iiha enrollment na naman. Oo, Yeah. sige. Siguro, parahan aton mga kag-anak, mga stakeholders, in padayon kita pagsuportahan aton Eastern Samar State University kay nag-uusa ang gula inihiya dinhi probinsya sanglit paurahan naton ini suporta rita ngan ayaw na niyo pagatua Manila, Cebu ito ni mga estudyante anhin na era bungsaran iton pag-aradman nga di kalidad. So para liwat kitong makatipid, ayaw na niyo pagpadadaan nga doha ibang mga eskwelahan kay pareho na la iton era kalidad nga nahimbabaroan hit kalidad niya ginahatag dito ibang mga lugar ayaw na niyo pakadtua anhin na ito nga eskwelahan para na iyo sanglit take advantage of this paurahan naton ini nga ESO protektahin ngaran ini nga Eastern Samar State University. Yeah. Mapay nga agahay iyo nga tanan. Yeah, President Nelson Mandela once said that education is the most important weapon that we can change the world. Okay? And the fourth UP President Rafael Palma said that a university should redeem the past, counsel the present, and predict the future. Okay? We are here so to serve. Okay? To be of service to the people in Eastern Samar. Okay? So I hope together, okay, we can make a difference. No? Maraming salamat po. Thank you po. Okay, Yeah. well said, Mapay nga Dr. aga. June Yeah. Agda and Sir Andres Pagatpatan. Mga salamat niyo pagbisita nga ni daman ha istasyon hi kami daman it magi-informar hiton iba pa nga mga tao hiton publiko bahin hiton maupay nga mga program standard hiton Eastern Samar And before State we forget, we'd like to thank, of course, the station manager, Ma'am Ruth Yeah. Abunda. Thank you Thank very you, much, Sir thank you, Joey. Madam. And of course, sa'yo, Ma'am Daisy, to the rest Daisy, kayo of thank the you, staff and of the other staff. DYES, for having us. Maraming Oo. salamat po. And it's a pleasure actually. Yeah, oo. Oo. Anytime. Cancer Buna naman. I think I came here last Saturday. Yeah. Nandito po siya eh. Oo. Po. Really bula. Yeah. So again mga Yeah. salamat Sir Pagatpatan and Sir June han pagbisita liwat ngan pagtapo dito ng DYES Radyo Pilipinas Borongan. And with that mga kasangkayan, dinhi naton dinitiklop ito natin pan Tuesday nga edition taramdan sumat istihanon. Hangaran hiton amon station manager Ate Ruth Rivera Abunda. Nagpapasalamat kami ang amon mga bisita yan na Hira Dr. Andres Pagatpatan Jr. iton ESO President and Sir June Agda iton Vice President for Academic Affairs ngan hangaran hiton akon mga naging kasalagabay di diha technical Hira Chief Tech Joy Policarpio hi Engineer Alquin Baldonido ini Daisy Lalosa Bilizar nasa ring daw mga salamat and yung pakigusama upay nga aga and God bless everyone. Thank you po. Thank you. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo.